kasing intriga online, Marlon, kung saan sinasabi ng mga DDH, sabihin na natin DDH, no? Na meron di umanong pillar si VP Sara na siya daw ay nagre-request ng private meeting or discussion or audience kay Marcos. Anong take mo dito? Katartaduhan yan, kasinungalingan yan, at talagang walang katotohanan yan, Pam. Wala tayo sa posisyon dahil wala naman tayo sa kampo ni VP Sara, no? At ako tingin ko rito, ginagamit pa rin nila to para i-divert yung attention, yung tunay na issue ngayon. Focus tayo sa baha, focus tayo sa paghahanap kung bakit nahinto ang pagdinig at investigasyon sa flood control scandal. Tama, sabi ni Kate, so BS yan, as in bull S. Ako, Marlon, take ko nito, palibhasa napakaraming foreign dignitaries or diplomats ang lumalapag sa Davao at meron nga tayong nasaksihan sa pagdiriwang ng Kadayawan na special face or presence, Marlon, mula sa Amerika na nakipagdiwang ng Kadayawan, no? So, I think this is their reaction na sige, just in case tumukuy man tayo sa nakikita nating mga relasyong nabubuong bago ng mga foreign representatives na yan sa Davao, gawa na lang tayo ng naratibo na kung wari, nagre-request siya ng pakikipag-usap at kung ano man ang mangyari, no, Marlon, yun na lang ang sasabihin natin, nakausap ko na kasi. Baka ganun, no, pang-react ba? Na inuunahan na nila because I think they know na wala silang pang-barter doon sa mangyayaring, Balita ko, Pam, ang daming kinakabahan sa Malacanang. Bakit? Bumisita yung political officer ng taga-US Embassy. Nagtaka sila. May nakapasok na, di ba, na taga-gobyerno ng Amerika sa kampo ng mga Duterte. Paano nangyari yun? At ano ang niluluto nila? Something is cooking here, di ba? Talaga ba? Kasi Marlon, ako, sa mga nakita kong larawan naman, Marlon, mga hindi naman mukhang stress yung mga bawat tao na nakasama nitong mamang to. Mga nakangiti. Marlon, ha? Mga nakangiti. Ay, pag nagdikit-dikit, Marlon, malilito ka sa sinong pogi eh. Naman. Pag nagdikit-dikit, pipiliin ko na lang pinaka-pogi, si Kong Sid Ungab. Yeah, syempre. para safe tayo, doon tayo kay Kong Sid Ungab, di ba? Pati si Kong Sid Ungab, Kong Omar Duterte. Congressman Omar, oo. Kong Harold Duterte. Kong Pulong Duterte. No? Siya ang dumating nung unang parade sa umaga eh. At hindi na dumating ang VP Sara. Oo. May nagtatanong nga ron sa post ko eh. Meron ng mga dahilan. At nagkita ba sila nung taga-US Embassy? Ang isasagot ko sa inyo, secret. Hindi ka pwedeng mag-talk kasi hindi naman natin talaga alam. Hindi nga natin nakausap eh. Tayo tumitingin lang, nakikita lang natin. And then syempre, makikurious ka kasi hindi natin nakakasama yung mukhang yun, Marlon. Ang tagal natin pabalik-balik ng Davao. First time natin makita. Ay, sabi ko sige. Pasadaan natin na konti. Ano yung implikasyon na to? Na merong, at maghapon umaten ng pagdiriwang sa umaga, yung US Embassy official, at hanggang gabi, all throughout, bago mag-start yung program at tinapos doon sa awarding. Ibig sabihin, inabot ng gabi yung US official na yun. Ano magiging implikasyon nito, Pam? Ano kinalaman nito sa landscape ng politika sa bansa? Oo nga, no? Kasi I think this is opening walls to new relationship, new partnership. It will also open doors for a dialogue. Dialogue, Marlon, mas malalim ang dialogue sa communication, ha? Ang dialogo, nandyan yung merong kang, kasi giniginawak pa, nandyan yung naglatag ka ng sitwasyon. Nandyan yung naglatag ka ng sitwasyon, nandyan yung pinaintindi mo yung sitwasyon, at nandyan yung tanong ng bawat kampo. May tanong ka, may tanong ako. May sagot ka, maaring wala akong sagot. Bigyan mo ako ng sagot. Wala akong solusyon, baka meron kang tulong. Ganun ang dialogue. Ito yung pinakamagandang pwedeng mangyari dyan. Magkakaroon ng dialogo ang dalawang kampo. Dalawang kampo, anong ibig sabihin nun? Amerika, dahil nasa Davao, Duterte. Di ba? Ikaw, sa tingin mo? Ang impormasyon ko hindi lang Duterte ang nakausap ng US official.
may nakausap din mga taga Mindanao. At inaalam din ang sitwasyon sa BARM. Anyway, pag-usapan natin sa susunod yan. BARM, ibig sabihin, lahat ng mga nangyayari sa Pilipinas, talagang masinsinang tinutugay-gayan ng US Embassy o ng White House. Kasi Basta syempre, ako magre-report yun, di ba? Anyway, yung implikasyon, tama, sabi mo, dialogue, no? Malaking implikasyon to. Higit lalo, alam naman natin, na galit sa International Criminal Court, si paring Donald Trump, di ba? Ninong. Siyempre, nogga kami ngayon. nogga kami ngayon na, di ba? Galit na galit sa ICC. At tama, yung panawagan ng Maysug. Tama rin ang mga sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez na malaking bagay para sa pagbuwag ng International Criminal Court ang sasabihin ni Congressman Saldico. Higit lalo, pag pinatunayan ito, yung mga naunang testimonya ng 18 sundalo, 14 na sundalo na tumanggap ng suhol, tumanggap ng pera ang ICC officials mula sa kampo ni Saldico, sa kampo ni Martin Romualdez o sa kampo ng Administrasyong Marcos. At ang nagatid nito mismo ay mga bayaning sundalo. Ngayon, kanino galing yung pera? Kay Saldico. Sakaling si Saldico ang magpatotoo sa sinabi ng mga kanyang bodyguards na talagang inutusan niya maghatid ng pera at tinanggap ito ng mga ICC officials, tapos ang boxing. Or, posible rin, naghahanap kung paano maliligtas ni Saldico yung kanyang sarili. Dahil galit ang sambayan ng Pilipino at talaga namang may nag-aantay sa kanyang kapurusuhan. Dapat nga, bitay pa ang parusa sa matinding korupsyon, di ba? Or sa korupsyon sa gobyerno. Posible. Paano pala kung gawin na lang state witness ng Amerika o witness, testigo ng Amerika, si Saldico, para tuluyang panggiba sa International Criminal Court. Isa lang yan sa factor pa. Pero Marlon, what is also interesting here is, hindi lang Duterte o Dabawenyo ang kinausap. Yes. Meron Inalam, Pam. May kinausap siya na professor, professor sa kilalang eskwelahan sa Mindanao, na dati ring naging opisyalis sa BARM. At kinausap niya, inalam niya kung ano yung tunay na kwento sa BARM. At nakarating din, di umano, base sa impormasyon ko, nakarating din sa impormasyon ng bansang Amerika ngayon, yung kaduda-duda na ambush me sa BARM. Yan nangyari sa BARM recently. So, may mga Kasi, kasi ganun. Marlon, yung kinausap na professor na kapatid din naman natin sa sa BARM, no. Ang expertise niyan yung anti-terrorism subject. Yep. Yan ang kanyang yan yung kanyang, I don't know kung may PhD siya. I think, no? Alam ko, Tungkol meron. dyan. Ang alam ko rin. So, yun, lumalawak ang interest ng US, no? Na mas malalim. Dahil ba hindi sila nakakaupo sa kampo ng Marcos at makakuha ng matalinong sagot sa mga yan? Kaya ba tumawid? Kasi Marlon, may larawan akong nakita na si Attorney Vic ang nahiyangan lang talaga ako magtanong, Marlon. Kasi nasitsitan ako, dami kong nakain ng mangustin eh. Sinitsitan ako eh. Oo. Ano tanong, Pam? Ano yan, sorry? Ano yung tanong? Anong sabi mo? May tanong? Kasi, we were all part of Bongbong's administration. And of course, yung formative years na yon, Marlon, and when we say formative years, hindi pa yun yung nanalo ka na nung 2022 nandyan nang nakaantabay din naman si Attorney Vic Rodriguez, di ba? Alam niya ang takbo. Tinanong ba si Attorney Vic kung ano bang nangyari dito sa dalawa? What caused the separation? Di ba? What happened to him now, Bongbong Marcos, na inconsistent na siya? Meron bang ganun takot ang Amerika na unstable yung kausap nilang Pangulo? Diba? Meron bang, hindi ko alam, Marlon, nakita ko lang. Yung tanong mo, posible yan, no? May takot? Diba? O posible rin na alam naman natin, Pam, na, pasintabi po, alam naman natin na tuso yung mga Amerikano. At sana, baka naman ako konsensya na sila na parang hindi na tama itong grabing korupsyon sa administrasyon ito. And ang mag-trigger, Pam, para mag-isip ng ganon, ang gobyernong Amerika, yung patuloy na pagsuway ni Bongbong Marcos na i-withdraw na niya yung kanyang suporta sa International Criminal Court. Kasi
malaking sampal at insulto ito sa American government na ikaw, Bongbong Marcos, tinuturing naming ally, tinuturing naming kaalyado. Ikaw pa ang ayaw makisama at ayaw sumunod sa pakiusap namin na ibasura ang pagsuporta sa International Criminal Court. Samantala, mga katabing bansa ng Pilipinas sa ASEAN region, halos lahat nagwi-withdraw na at malapit-lapit na rin ang bansang Japan. Pero Marlon, do you see the presence of the US in Davao with the Dutertes and Duterte allies? Because may nabasa ako, nakausap na rin pala nito si Senator Robin Padilla. And we all know na ally ito ng Duterte. Overall, do you see this, Marlon, as a good sign? Oo, Pam, meron pang isang at ang impormasyon ko, pati si Senadora Amy Marcos nakausap na rin. Tapos yung kay Senator Robin, totoo, nagkausap sila. Sana i-share din ng dalawang senador na to. No? Pero yung kay Senator Robin, nakakatuwa, Pam. Kasi si Senator Robin, sinamahan niya yung anak niya kay Mariel Rodriguez sa US Embassy para mag-apply ng visa. Nakita ng mga US Embassy employees na si Senator Robin yun at naispatan. Siyempre, senador ng bayan yan, binigyan ng maayos na lane para tapos at nag-courtesy na rin sa kanya yung ambassador, si Lipton, tama ba? Pasensya na ako kayo, hindi ako masyado sa foreign relations. At nung nagkausap sila, maganda yung naging maganda yung maganda pangitain to. Tapos humanga ang mga taga-US Embassy na hindi ginamit ni Senator Robin yung kanyang impluwensya bilang senador at talagang pumila muna siya. To the line ang ginawa niya. Hindi siya nag-red tape. At ang nag-offer na lang para mapadali yung proseso ng visa ng kanyang anak, mga US Embassy employees and officials. Pero may naamoy ka bang shift sa gear at sa power? Shift hindi pa ngayon, pero kung magpapatuloy at gaganda yung samahan ng bansang Amerika, ng US government saka sa kampo ng mga Duterte. Tapos habang nakikita nila na namamangka sa dalawang ilog, ang Bongbong at Lisa Marcos Araneta, dahil ngayon nakikipaglaro naman sila sa bansang China. Baka lalo lang ito makadagdag ng galit o heads up sa Amerika na, teka, Bongbong Marcos, kala ko kaalyado ka namin. Yung ship, hindi pa natin alam sa ngayon, pero dahil may mga pumapasok na at alam ko naman, nakamonitor sila, Pam. And even bansang China, nakamonitor din sa kaganapan dito sa Pilipinas. Kung gaano katalamak yung corruption, ito lang ang baha. Siguro naman mananaig yung konsensya. Tapos ship, doon sa kinakatakutan natin na charter change saka yung martial law, baka mag-iisip muna ang Bongbong Marcos at baka mapagsabihan sila, wag yung ituloy yan. Ituloy nyo ang eleksyon at dapat parehas ang eleksyon papas. Hindi ka sure, baka yan ang laman ng dialogue. Kasi nga, dapat ang dialogue diba? pinakatakutan. Yan yung yan at kaya nga although alam ko, hindi rin naman ikwekwento yan nila po Mayor Baste, Kong Sid Ungab, Congressman Harold Duterte, Kong Ito ay mga opinion lang. Ito ay haka-haka. Haka lang natin to. Oo, kasi Marlon, tayo naman talaga yung nakakita din na at nagtatanong sa atin lang mga sarili kasi ugali ho namin ni Marlon na kung hindi naman sinabi sa amin, hindi ho kami magtatanong. Correct. Diba? Correct. Nagtatanong tayo sa channel natin dahil nakita natin at bagong mukha nga, pero narinig natin nga kung saang bansang representante, hanggang doon na lang din ang nalalaman natin, di ba? So, kung ibibigay sa atin ng impormasyon, salamat. Pero kung hindi naman tayo dapat nandoon sa sitwasyon o eksenang yon, okay lang din. Hindi naman natin para i-insist na, dapat alam namin, di ba? Alam naman natin ang ating limitasyon. Di ba? Pero, isa itong, ako para sa akin, Marlon, this is a good sign because it will open more doors, even windows or roofs, even, Marlon, na magdialogo ang dalawang partido. No? Good sign to para sa atin, pero para sa kampo ng mga Marcos, bad sign ito. Kasi wag nating kalimutan yung mga sabi-sabi na Amerika ang naging dahilan kaya napatalsik sa pwesto ang Marcos Sr. At Amerika rin ang naging dahilan kaya napatalsik sa pwesto si Pangulong Joseph R. Estrada nung EDSA People Power 2. So, kung hahantong ito
sa rehimeng Marcos Jr., antabayan na natin. At hindi malayong mangyari ito na mismong bansang Amerika na ang mag-withdraw ng suporta nila kay Bongbong Marcos. Higit lalo kung patuloy itong magmamatigas na suwayin yung kahilingan na wag suportahan yung international criminal law. Higit lalo kung patuloy na nakikita ng bansang Amerika ang galit ng sambayanang Pilipino dahil sa talamak na korupsyon sa Marcos administration at ang pinagtutuunan ng pansin lamang nila ngayon ay walang iba kundi yung kakarampot at yung walang katotohanan, walang basehan na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero totoo ba, dadating si President Trump sa bansa? Day 16 ng tangkang paninira kay BP Sara. Meron na ba silang nahita? Ang sagot, boink, wala. Wala pa rin silang nahita. Siyempre, pinaka-importanting nangyari ngayon ay yung testimonya bilang hostile witness ng isang nagtatrabaho sa VP office, si Gina Acosta. Siya po ay isang disbursement officer at ang kanyang testimonya ngayong araw ay siya ang nag-release ng 125 doon sa security officer ni VP Sara. Ngayon, may nahita na ba sila? Well, sa tingin ko po, wala. Unang-una, itong si Gina Acosta po ay talagang tinalo yung conclusion ng mga naunang mga auditors na kinakailangan daw sa mga joint circular ng COA na yung confidential na physical and financial plan para sa mga confidential funds ay kinakailangan daw sabihin yung mga partikular na target at aktibidades. Ang sabi ni Acosta, hindi po. Yan po talaga ay hindi kinakailangan dahil talagang nakasalalay talaga sa VP kung paano talaga ma-achieve yung pagkuha ng impormasyon na kinakailangan nila. Yan po ang pinakamalakas na ebidensya para kay VP Sara ngayong araw. Mali ang konklusyon ng mga state auditors. Pangalawa, bagamat nagkaroon ng testimonya na ang pag-release ng 125 dito sa security officer na sila Chika ay sang-ayon sa pag-uutos ni VP Sara, wala pa rin pong napatunayan na pangungurakot kay VP Sara. Unang-una, hindi si VP Sara tumanggap ng pera. Pangalawa, wala pa rin kahit anong ebidensya na kinurakot at ginamit sa pangpersonal na mga pamamaraan ang 125 milyon. So, talaga pong mayroong pagkakaiba. Yung kapangyarihan ng isang taong gobyerno na tumanggap ng pondo doon sa katunayan na si BP Sara ang personal na tumanggap, nagnakaw at nagkaroon ng benepisyo sa 125 milyon. So nagkaroon din po ng testimonya na yung pera was in turn linipat na naman sa mga accountable security officer at hindi naman po nanatili dito kay La Chica. So, nadeklara na hostile witness itong si Acosta. Ano ba ibig sabihin nun? Walang ibig sabihin yon ay hindi voluntaryo nagtetestigo yung tao para sa prosekusyon na kinakailangang sapilitan siyang patestiguhin. Ang tanging implication po niyan bilang isang hostile witness ay pwede kang maging mas maluwag sa pagtatanong. Gaya ng pwede kang magtanong ng direct ng leading questions, no? Hindi po pwedeng objeksyonan na leading question kasi nga hostile witness siya para lang makuha yung gustong makuha ng prosecution. Pero bagamat na-deklara siyang hostile witness, wala naman pong masamang ebidensya na sinabi si Acosta kay VP Sara. In fact, ang nangyari, ang testimonya niya ay pinalakas ang teorya ng depensa na unang-una, walang kahit anong circular ang COA na nagsasabi kung paano talaga makakamit yung objective na makakuha ng impormasyon na related sa national security at pangalawa, wala pa rin talaga ebidensya na kinurakot ni Inday Sara yung 125 million. So, ibig sabihin lang po niyan, yung kanyang pagiging hostile witness, well, hindi naman po ibig sabihin yan na siya magbibigay ng testigo na pabor sa prosecution dahil sa ngayon po, walang kahit anong pabor sa prosecution na nahita
dito sa witness na si Gina Acosta. No, siyempre, nangyari din po ngayon ay yung testimonya ni Marivic Pareha na taga House Documentation Office ay hindi na itinuloy at nagkaroon na lang ng stipulation na yung mga records na nangyari sa House Committee on Justice ay tatanggapin ng parehong partido. Kasi yan naman po ay tungkol lamang dun sa mga hearings na ginanap sa Kamara de Representante ng Committee on Injustice at saka doon sa Committee on Good Governance. So matapos po ang ika-16 na araw, ang napakutan ng depensa, yung mga sinasabing irregular na documentation, yung mga COA findings daw na merong disallowances, yung mga suspicious confidential and fund transaction, hindi po yan patunay na talagang nagkasala o nangurakot si Inday Sara Duterte. Malinaw din po sa hearing ngayong araw nito at mga nakalipas na araw na wala pa pong napapatunayan na number one, nagkaroon ng mga fictitious intelligence operation. Pangalawa, na si Sara mismo ang kumuha ng pera. Pangatlo, na siya ay nangurakot. At pang-apat, siya ay nakinabang and therefore wala pa rin napapatunayang impeachable offense. Okay? Well, hindi naman po nasira talaga ang depensa sa testimonya ni Acosta, bagamat sinabi nga niya na 125 million ay na-release kila Chika sang-ayon sa pag-uutos ni Inday Sara Duterte. Bakit wala pong panira o walang puntos laban sa depensa? Kasi nga po, hindi pa napapakita na matapos ma-release ang pera, ito ay pumunta kay Sara at si Sara ang gumastos para sa kanyang mga personal na mga gastusin at hindi para sa intelligence work. So ngayon, ang pinakamalakas po na punto para sa depensa, well, bagamat meron ngayong testimonya na ang pag-release ng 125 ay dahil sa pag-uutos ni Inday Sara, wala pa rin pong kahit anong ebidensya na nagsasabi na yung pag-authorize ni Sara ng release ng 125 million ay dahil kinurakot ni Sara yan at nagkaroon siya ng personal na paggastos dyan sa 25 million na yan. At yan naman po ay sang-ayon talaga sa teorya ng depensa. So matapos po ang 16 days at 25 million a days, magkano na po yan? 4, 100, 8, 200, 400 million pesos. Matapos ang 400 million pesos na ginasta para dyan sa paglilitis ng impeachment, wala pa rin kahit anong ebidensyang nagsasabing nangurakot si Inday Sara Duterte, wala pa rin kahit anong ebidensya na pwedeng pagbasihan ng kapagtanggal sa kanyang opisina ngayon bilang Vice Presidente. Alam niyo po, habang nagtatagal ang impeachment trial na wala namang ebidensyang lumalabas, lalong nagiging mas malinaw na ang Kamara de Representante ang siyang dapat managot dahil sa graft and corruption, dahil alam naman nila na sinusulong nila itong impeachment nito na walang mabigat na ebidensya labang kay Inday Sara Duterte, dahilan para mawala lang ang kaba ng bayan sa mga bagay-bagay na walang pakinabang sa taong bayan. Darating din po ang araw ng katarungan. Kayong mga congressman na nagsusulong nitong impeachment, mapananagot din po kayo dahil graft po ang paggastos ng pondo ng taong bayan sa mga bagay na alam naman nating walang mabuting idudulot sa taong bayan. Kung hindi, ito ay paglaspag lang at paggastos na walang dahilan ng kaban ng taong bayan. Abangan ang susunod na kabanata.